Para sa mga kabataan ngayon at lalong-lalo na sa mga kababaihang naghahanap pa din ng kanilang magiging katuwang sa buhay in the future, maaring para sa inyo ang kwento ngayong araw. At kung ikaw naman ay isang binatang lalaki, nawa ay ma-inspired ka sa kwentong ating itatampok. Humandang ma-inlove at mabilib sa istorya ng dalawang taong ito. Mahigit 40 years na ang nakalipas. Nagsimula ang isang magandang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng dalawang magkaibang lahi na isang binatang Indiano at isang dalagang Swedish. Ang pangalan niya ay si Kumar. Si Kumar Mahalandia ay pinanganak noong 1949 bilang isang untouchable o nasa pinakamababang uri ng lipunan sa isang liblib na nayon sa India. December 17, 1975. Dito nagbago ang lahat. Si Kumar ay isang street artist o pintor sa kalye ng India noon. Lumapit sa kanya ang isang magandang babae na may blanding buhok at asul na mga mata na nagngangalang Charlotte von Schidbin at hiniling niya na iguhit siya nito. Dahil sa sobrang kabado, hindi maayos na naiguhit ni Kumar ang larawan ng babaeng kanyang pinapangarap sa unang pagkakataon. Kaya't hiniling niya kay Charlotte na bumalik muli ito sa ibang araw. 3 beses siyang bumalik at 3 portrait din ang kanyang nagawa. Sabi ni Kumar, pagkatapos ng pangalawang beses na pagguhit ko, naramdaman ko na siya na nga. At sa hindi inaasahang pagkakataon, direktang sinabi ni Kumar kay Charlotte, ikaw ang magiging asawa ko. Si Charlotte na 19 years old pa lamang nung panahon na iyon ay hindi naman natakot sa biglaang pag-amin ng binata. Sa halip, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon si Kumar sapagkat alam naman natin ang malaking kaibahan ng kultura at kinagisnan ng dalawa. Maaaring ang batang Charlotte ay naglilibang lamang sapagkat alam naman niya sa kanyang sarili na siya ay turista lamang sa bansang India ng mga panahong iyon. Sa pagkakataong ito, dehado ang ating binatang si Kumar. Malabo silang magkatuluyan sapagkat una sa lahat, sila ay magkalayong lugar at pangalawa, magkaiba ang estado nila sa buhay. Si Charlotte noon ay turista lamang sa India. Sa mga panahong nagstay si Charlotte sa India, ay 2 hanggang 3 linggo silang nagkasama ni Kumar bago bumalik si Charlotte sa kanyang tahanan sa Sweden. Doon na sana magtatapos ang kanilang kwento. Ngunit mga kaibigan, itong binatang si Kumar na bata pa noon ay punong-puno ng determinasyon ay hindi pumayag na matatapos ang lahat ng ganun-ganun na lamang. Pagkalipas ng 1.5 taon o 1.5 year ng pagkakawalay kay Charlotte, ipinagbili ni Kumar ang kanyang lahat ng naipon sa pagpipinta at mga ari-arian sa India. And guess what? Hindi niya ito pinambili ng kotse, motor, luho o pinambili man lamang ng tiket papuntang ibang bansa. Lahat ng kanyang naipon sa pagbenta ng kanyang ari-arian ay ibinili niya lamang ng isang simpleng bisikleta. Tama ang narinig mo, kaibigan. Isang simpleng bisikleta lamang. Ang bike na ito ang ginamit niya upang puntahan ang kanyang pinapangarap na babae. Nilakbay niya lamang naman mula India papuntang Sweden ang mahigit 6,000 miles upang makita at masilayan lamang si Charlotte. Grabe no, ang lakas talaga ng loob o tama ni Kumar sa babaeng Swedish na ito na si Charlotte. Kung ating susukatin o aalamin kung gaano ba ito kalayo dito sa atin, kung susumahin natin gamit ang bisikleta para sukatin ang 6,000 miles, ito lang naman ay mula Luzon hanggang Mindanao na pagbabike nang hindi 1, hindi 2, hindi 3, kundi 5 beses na pagbabike sa buong Pilipinas para marating mo ang 6,000 miles. Ganun lamang yun kalapit, kaibigan. At yun ang tinahak ng batang si Kumar, makita lamang ang kanyang inaasam-asam na babae sa buhay. Nang marating ni Kumar ng pagod na pagod ang Sweden,
ay nalaman ni Charlotte ang sakripisyo ng binata at dahil dito, lalo itong napaibig sa kanya. Doon lang niya nalaman at napagtanto na totoo pala at seryoso si Kumar sa kanyang sinabi noong sila ay nasa India pa. At hindi naglaon, sila ay nagpakasal sa India at bumuo ng pamilya. Nagkaroon ng 2 anak at namuhay ng masaya sa piling ng isa't isa. Sana mga kaibigan ay na-inspired kayo sa storya ni Kumar at ni Charlotte. Pag-ibig na handang tawirin ang dagat at ang mundo, masilayan lamang ang inyong pinapangarap na makasama sa buhay. Kung nais mo ang mga ganitong makabuluhang kwento at istorya na maaaring hindi mo pa narinig o natutunan sa eskwelahan, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong istorya na ating ilalabas. Salamat mga katikuis, hanggang sa susunod.